Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga nangungunang balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Iminumungkahi ni Finance Secretary Ralph Recto ang pagbabawas ng taripa sa iniaangkat na bigas ng bansa sa layong mapababa pa ang presyuhan nito sa mga lokal na pamilihan. Ayon sa kalihim, bagaman bumababa na ang presyo ng bigas sa pandaigdigang merkado, mas mainam anya kung sasabayan din ito ng tapyas sa import tariffs nang sa gayon ay mabawasan ang presyo ng mga nasabing commodity sa mga palengke. Binigyan din nito ang pagbalanse sa interes ng mga consumer at mga magsasaka at sinabing mas makabubuti kung magkakaroon ng hating kapatid. Maalala noong nakarang taon nang palawigin ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bawas sa tariff rates ng mga pangunahing agricultural commodities kasama ang bigas sa 35%. Sa proposal ng Finance Chief, nabanggit nito ang mga figurang 17.5% at 20%. Ipinaubaya naman ni Secretary Recto ang pasya sa nasabing panukala kay Agriculture Secretary Francisco Chularel Jr. Kung masang-ayunan, sasalang pa niya ito sa pagdinig ng Tariff Commission. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, umabot na sa 2.5 bilyong piso ang pautang na nai-release ng State-Run Land Bank of the Philippines o LBP sa mga magsasaka at agriculture cooperative sa bansa. Ayon sa BSP, lampas 15,000 magsasaka at 270 kooperatiba ang nabenepisyuhan ng programa sa ilalim ng Expanded Rice Credit Assistance under the Rice Competitiveness Enhancement Fund o ERCA-RCEF hanggang nitong Abril 30 ng kasalukuyang taon. Mayorya nila sa loan borrowers ay nagmula sa Cagayan, Nueva Vizcaya at Quirino, ang ilan sa mga itinuturing na rice-producing provinces. Marami rin nila ang nabenepisyuhan ng programa sa gitnang Luzon at sa iba pang mga probinsya sa Visayas at Mindanao. Ang ERCA-RCEF ay credit facility na naglalayong palakasin ang produksyon at kita ng mga maliliit na magsasaka at makabawas sa initial impact ng Republic Act 11203 o Rice Tariffication Law. Sa ilalim nito, ang individual farmers ay makauutang ng hanggang 70% ng kanilang kabuang project cost na may mababa at fixed interest rate na 2% kada taon. Samantala, tiniyak naman ni Land Bank President at CEO Lynette Ortiz ang commitment nilang masuportahan ang mga magsasaka sa layong matamo ang food security sa bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inanunsyo ng power distributor na Manila Electric Company o Meralco na malapit nang matapos ang full feasibility study para sa planong pagtatayo ng micro-modular nuclear power plants sa bansa. Ayon kay Meralco Executive Vice President at Chief Operating Officer Ronnie Aperocho, kasalukuyan na ang pinaplansya ng kanilang kumpanya kasama ang United States-based na Ultra Safe Nuclear Corporation ang pag-aaral hinggil sa plano. Una nang natapos ang pre-feasibility study sa planong proyekto at kasalukuyan nang nakatuon ng pag-aaral sa safety, financial at selection parameters ng deployment ng nasabing teknolohiya. Nobyembre ng nakarang taon nang magkasundo ang Meralco at Ultrasafe para sa pag-aaral ng potential deployment ng micro-modular reactors sa bansa. Bahagian nila ito ng commitment ng Meralco na makaambag sa target na 1,200 megawatts clean energy mix ng bansa sa 2032. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang mga balitang aming nakalap sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po si Win Peñano. Maasensong araw po sa ating lahat.
lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.